Mga kababayan, narito po ang mga makabuluhang payo mula sa eksperto at isang cancer survivor na nagbibigay linaw kung paano maagang matukoy at maiwasan ang sakit na cancer. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. I had 6 chemos here in the Philippines. And then, when I went to China to accompany my husband, after all this treatment, I feel great, but I feel the same. Nothing bad. Ngayong National Cancer Survivor Month, nagbigay ng mga dapat malaman sa pag-iwas sa cancer ukol sa mga tip mula kay Dr. Mu Feng at isang survivor nito. Binigyan diin ni Dr. Mu Feng ang kahalagahan ng maagang pagsusuri para sa cancer pagsapit ng edad 45, lalo na kung may maselang pamumuhay. Kabilang sa kanyang mga babala ay ang maling paniniwala na nakakabuti ang araw-araw na pag-inom ng alak o wine para sa kalusugan. Ipinaalala rin niyang delikado ang second-hand smoking at dapat iwasan ang sobrang stress na maaaring magbadya sa partikular na pinagmulan ng autoimmune disorder. Sa usaping kalusugan ng balat, pinayuhan niya ang publiko na gumamit ng sunblock upang maiwasan ng skin cancer, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Dito nagbabala din siya sa publiko na huwag agad pumasok sa sasakyang galing sa matinding sikat ng araw dahil sa posibleng panganib na dala ng kemikal sa loob nito. Sa bahagi naman ng cancer survivor na si Sonia Pineda na nakaligtas sa breast at lung cancer at kanyang asawa naman ay sa lymphoma, huwag matakot na sumubok ng CTC o tinatawag na circulating tumor cell test na ginawa niya sa China nitong Abril ngayong taon. Base sa karanasang ibinahagi ni Sonia na ang tamang kombinasyon ng profesional na paggamot at maayos na dieta ay susi sa kanyang paggaling. Paalala rin niya na ang bawat kaso ng cancer ay natatangi, kaya't mahalagang kumonsulta sa doktor at huwag umasa sa iisang lunas lamang. The chronic inflammation, some cancer comes from the inflammation, like hepatitis, like the cervical infection of the HIV, like some EV virus infection in our nose, and the third one is, of course, the food is also important. For the food, we emphasize balance. Paalala naman ni Dr. Mu Feng sa publiko, ang pagsugpo ng sakit na kanser ay hindi lamang sa mismong kalagayang dulot nito kundi sa bilis nitong kumalat sa katawan ng pasyente. Kung kaya't payo niya, gaya ng ilang mga survivor, maaaring mag-avail ng treatment gaya ng cryosurgical ablation, pagpapakonsulta ng paraan ng traditional Chinese medicine at ang pagkakaroon ng access sa makabagong teknolohiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mariing tinutulan ng mga taga-anggat ang resulta ng nakaraang halalan at nanawagan ng hustisya sa gitna ng umano'y anomalya sa nakaraang eleksyon. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nagtipon-tipon ang mga residente ng Angat, Bulacan upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa resulta ng katatapos na halalan. Nagprotesta sila sa tapat ng RTC Malolos upang suportahan ang paghahain ng motion for reconsideration kaugnay ng isinampang election protest ni Engineer Lamberto De Leon. Dito'y giniit ng mga nagpoprotesta na hindi umano nasunod ang tamang proseso at may nangyaring irregularidad sa pagboto sa ilang barangay. Ang nangyari sa eleksyon, talagang kaduda-duda dahil nga doon sa halos panalo kami sa lahat ng barangay. Pero sa baryo ng Binagbag at saka sa Laog, doon nagkaroon ng hindi ko naman sinasabi na doon nagkaroon ng dayaan. Partikular nilang binanggit ang mga barangay ng Binagbag, Laog, Pulong Yantok, Santa Cruz at San Roque bilang sentro ng umano'y anomalya. Dito bitbit ng mga residente ang mga placard na may panawagan ng hustisya para sa Angat at ipaglaban ang katotohanan. Ayon sa kanila, hindi lamang ito laban ni Engineer De Leon, kundi laban ng buong komunidad para sa malinis at patas na eleksyon.
Paglaban natin ang ating karapatan dahil sa totoo lang talaga, ang nangyayari nagkaroon ng anomalya doon sa bayan ng Angat. Kaya kami nandito. Anila ang kanilang presensya ay simbolo ng pananawagan para sa transparency at pananagutan mula sa mga kinauukulan. Dagdag pa rito, naniniwala ang mga taga-Angat na nararapat lamang na marinig ang kanilang tinig sa paglilitis ng naturang kaso. Sa kabila nito ay pinabot ni Engineer Lamberto de Leon ang kanyang pahayag ukol sa kanyang pagtutol sa resulta ng halalan sa pamamagitan ng paghain ng election protest bilang panindigan para sa malinis at makatarungang eleksyon. Aniya ay pinaglalaban niya ang katotohanan at karapatang marinig ang tinig ng bawat mamamayang Angateño na nagnanais ng tapat na pamumuno. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Here's a roundup of major stories from around the world. After torrential rain struck Mokwa, a town in Nigeria, which brought devastating floods, caused the loss of hundreds of lives, including over 500 missing people, which the authorities have already presumed dead. Here's the full story. Torrential rain struck the north of Nigeria on Wednesday night and continued until Thursday, causing significant flooding along the Niger River, displacing thousands and destroying hundreds of homes. The flash flood deeply affected the town of Mokwa, with official death toll rising more than 200, and another 500 people are still missing, in which authorities had ceased rescue efforts as they no longer believe anyone could still be found alive. The district head, Muhammadu Aliyu, said that the recent flooding was the region's worst flood in 60 years, as it swept through Mokwa districts of Tifin Maza and Anguwan Hausawa after heavy rains. In an effort to prevent disease in the area, authorities will soon start digging out corpses buried underground. Meanwhile, the National Emergency Management Agency announced that they have started providing relief packages to the residents affected by the devastating flood. Francis Ryudike reporting for Golden Nation Network. Meanwhile, Mount Etna, Europe's most active volcano, erupted overnight in Sicily, Italy, spewing a massive ash and smoke, forcing tourists to evacuate in panic as the eruption intensified. Here's the full story. One of Europe's most active volcanoes in Sicily, Italy, known as Mount Etna, erupted early on June 2, 2025. A huge cloud of ash, gas, lava, and smoke came out from its crater, prompting tourists who were hiking to run away quickly due to sudden eruption. The National Institute of Geophysics and Volcanology reported the eruption had burst of lava and gas, and part of the volcano's crater wall collapsed, causing lava to flow down. The ash cloud was huge that it caused warnings for airplanes, yet flights at nearby airports remained open with only minimal delays. The eruption is one several activities Mount Etna has had in recent months. Authorities have closed roads to the volcano's summit and told people to be careful around the area. While the eruption didn't threaten nearby cities right away, it reminds the public that Mount Etna is still active and the public needs to stay alert. Francis Ryudike reporting for Golden Nation Network. United Nations Secretary-General Antonio Guterres expressed sympathy for the Palestinians risking their lives just to access food and for those who were injured or killed. In response, he called for an immediate and independent investigation to hold the perpetrators accountable for the incident. He reiterated that the people in Gaza still need humanitarian aid, along with an immediate, permanent, and sustainable ceasefire to ensure the safety and security of all those involved. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulon ng mga balita.
DOH inilahad na mas malaking problema ang HIV sa bansa kaysa Mpox. Presyo ng gasolina at diesel tumaas. Kerosene muling nag-rollback. CHR naalarma sa direktiba ng PNP na paramihan ng mahuhuling kriminal. NCAP magpapatuloy sa kabila ng suspensyon sa EDSA Rebuild Project. Pagsugpo sa cancer, ibinahagi ng eksperto at survivor ngayong National Cancer Survivor Month. Mga residente ng Angat nagprotesta sa resulta ng halalan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At iyan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako, si Francis Riudique at ito ang News Force.